sa ating dakilang Ama na siyang pinagmulan lahat ng bagay dito sa lupa. Sa lahat ng membro ng Spiritual Division na sumusubaybay sa ating ngayon. Sa ating lahat, good morning. So, makikita natin ngayong panahon na maraming nagpapanggap na sila na nga ang totoo. Ang tanong, totoo ba? May tanong ako. Sa palagay ba natin ngayon, buhay na ang lahat ng mga nanalig kay Kristo o kay Jesucristo noon? Sa palagay natin. Ano? Ano kaya? Buhay na kaya sila ngayon? Ha? Sagot? Ha? Buhay na kayo, master, pero naligaw lang. Buhay yun, sabi niya, mabubuhay ako, mabubuhay kayo, di kasabay. Kasabay niya, buhay na. Tandaan natin na patunayan natin na sabi niyo buhay. Kung buhay, bakit yung mga kanilang mga pangalan ngayon ipinangalandakan ng mga rebulto? Ha? Kung ikaw yun, santo noon, halimbawa si Senyor Pedro o San Pedro, ikaw ay buhay ngayon. Iba naman ang linuluhuran nila, pinasasalamatan. Matutuwa kaya yung espiritu ni San Pedro? Hindi, di ba? Magagalit at isusumpa yung mga lumuhod sa kanyang larawan. Kasi nga, hindi dapat luhuran ang mga santo. Patunay na ang mga disipulo noon ni Panginoong Jesucristo, ang mga sumusunod ay buhay na ngayon. Basahin natin sa talatang Juan 14, 19. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. So sa mga tuwid, kung ang Panginoon Jesucristo ay buhay na ngayon, yung kanyang espiritu ay bumalik na, tiyak na yung mga espiritu ng mga sumusunod sa kanya noon, tiyak na buhay na ngayon. Bakit hindi natin sila makilala? Unang-una, yung Panginoong Jesucristo nga na sabi na mabubuhay siya at mabubuhay rin yung mga apostol, ay sinabi niyang, darating ako gaya ng isang magnanakaw. Sa mga tuwid, mabubuhay rin yung mga apostol, nagagaya rin ng isang o gagaya rin ng magnanakaw. Bakit? Hindi na ang katawan noon ang kanilang magiging katawan na yun. Dahil ang mga katawan nila noon ay bulok na, wala na, lupa na. Kaya mga kapatid, inaaral natin ngayon ang mga binitawan ni Jesucristo noon ng mga salita para mapatunayan natin na ang kanyang mga salita ay magaganap sa huling panahon.
Sinasabi ni Jesucristo na darating siya na gaya ng isang magnanakaw. Kung gaya ng magnanakaw, mayroon bang nakakaalam? Wala. Dahil hindi siya amin na siya yung Kristo. Kasi kagaya ng isang magnanakaw. Yung magnanakaw ba aamin na siya ay magnanakaw? Hindi. So yun yung dapat nating unawain, yung mga nakasulat o isinulat ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol at lahat ng mga propeta. Sa panahon ni Jesucristo noon, nang siya ay isilang sa Israel o sa Jerusalem o sa Bethlehem, mayroong palatandaan na isang bituin o star. Nangyari, natuntun ng mga 3 hari yung kinaroroonan niya dahil sa palatandaan na isang tala o star na ibinigay ng Diyos na palatandaan. Ano kaya sa kanyang muling pagparito? Mayroon kaya rin palatandaan na siya ay naririto na? Mayroon. Kung mayroong star noon, mayroon din star ngayon. Saan natin makikita yung star ngayon? Para makita natin na naririyan na siya o diyan siya babalik sa isang bansa. Unawain natin mga kapatid ng ating pambansa o watawat ng ating pambansang Pilipinas ay mayroong palatandaan na 3 star at isang araw sa gitna. Di kaya, yun yung palatandaan na ang Diyos babalik dito sa silangan na mayroon palatandaan na 3 star at isang araw sa gitna. Kung ano ang nangyari noon sa panahon ni Jesucristo, ganon din ang mga ganap ngayon sa huling panahon. Nakasulat, mga ngaral, 3, 14. Alam kong mamamalaki ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangan idagdag, wala nang dapat bawasan. Gayon ang ginagawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una. Balikan natin para maunawaan. Lahat na nangyayari noon ay nangyayari ngayong panahon. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Hindi kayang pasubalian yung mga salitang ito dahil nakatala sa banal na aklat ng Biblia. Mga kapatid, kung ano ang naganap sa panahon ni Jesucristo noon, ganun din ang magaganap ngayon panahon. Dangan lang sa panahon ni Jesucristo, 3 karakter ang kanyang ginampanan. Kristong Ama, Kristong Anak, at Kristong Espiritu Santo. Kaya sa makatuwid, sa kanyang pababalik, 3 ring karakter ang kanyang gagampanan. Kaya nga lamang,
tatlong katawan ang kanyang gagamitin. Ito'y alam ng mga ibang relihiyon sa mundong ito na mayroon silang pinaniniwalaan na Santissima Trinidad o Trinity, tatlong persona na kung may ibang relihiyon na kanilang binabanggit nun saan man silang dako, ano man ang kanilang gawin, binabanggit nila ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero hindi nila naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na yun. Mga kapatid, tayo ngayon ang maghahayag ng buong katotohanan. Walang nalilihim na hindi mabubunyag. Walang nakatago na hindi mailalabas o makikita. Sa mga katuwid, kung ating titingnan ang banal na kasulatan, himay-himayin natin ang mga nakatala sa banal na aklat sa sulat ng mga apostol o ni Jesucristo. Sinasabi doon sa Mateo 28, ano bang version? 20. Na baptismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, mga kapatid, kailangan natin maunawaan at maintindihan na binabanggit doon na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino ang kakatawan sa Ama? Sino ang kakatawan sa Anak? At sino ang kakatawan sa Espiritu Santo? Kaya ang Biblia mismo nagsasabi sa sulat ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo na ang kanyang pababalik ay kagaya ng isang magnanakaw. Unawain natin, mga kapatid, na ang Kristo'y naririto na. Umalis na yung dalawa at naiiwan yung huling katawan na gagamitin ng bugtong na anak ng Diyos dito sa lupa. Siya ang magpapaliwanag ng lahat ng buong katotohanan dahil ang kanyang sasabihin ay nagmumula sa bugtong na anak o sa Kristong anak na siyang nag-alay ng kanyang buhay para mailigtas ang mga pinili ng Diyos sa huling panahon. Hindi natin yun pwedeng pasubalian at pasinungalingan na kung ating baybayin yung isinulat ni Juan Apostol sa Revelation o pahayag sa huling pahina ng aklat ng Biblia. Sinasabi doon na may korderong magbubuhis ng buhay para sa mga pinili ng Diyos. So sa mga katuwid, dahil ito'y hula, kailangan mangyari na magbuhis ang Kristong anak para sa kaligtasan ng mga pinili ng Diyos. Naririto na sa mundong ito ang lahat ng palatandaan. Kung ating babasahin yung sinasabi sa kasulatan na ang pagdating ng anak ng tao matutulad sa panahon ni Noe, at panahon ni Lot.
Nagaganap na ngayon ang kaliwat kanang baha, sunog. Hindi ba bagay yun ang palatandaan? Dito na lang sa ating bansang Pilipinas, ilan na bang lugar ang namigati dahil sa baha? Ilan na bang mga tahanan ang nawasak dahil sa baha? Ilan na bang buhay ang nawala dahil sa baha? Yung palatandaan ni Lot na magaganap ngayong panahon, ano ang nangyari sa Los Angeles? Doon ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga bantog na mga tao mayayaman. Di ba? Hindi malaman ang dahilan kung bakit nasunog yung Los Angeles. Kaya nga Los. Mawawala. Di ba? Dito sa ating bansa, ilang lugar ang laging may sunog? Sa Metro Manila, Davao, Cebu, Cagayan de Oro, o saan mang parte sa ating bansa mayroon sunog. Di ba sinasabi ni Jesucristo? Yung kanyang mga alagad nagtanong, Panginoon, ano ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Sabi ni Jesucristo, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Di ba? Nagaganap maya't maya may lindol sa ating bansa, sa ibang dako, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba? Nagaganap yung palatandaan na ang Kristo ay naririto na sa ating bansang Pilipinas. Dahil nangako man ang Diyos sa sulat ni Isaias na mayroon siyang uutusan na taga-silangan. Siya ay isang mandirigma na tulad ng isang ibong mandaragit. Silangan ang tinutukoy. Wala naman sinasabi yung gitnang silangan. Wala naman sinasabi din doon sa norte, sa western part, at sa south part ng ating mundo. Kung hindi, eastern part, bahagi ng ating daigdig. Na kung titingnan natin ang globo, ang bansang Pilipinas ay siyang pinakamalayong bansa o Far East ang ating Pilipinas. Patutunayan natin yun. Di ba mayroon tayong mga universidad na Far Eastern University? Ano pa? Far East Bank. Patunay na itong bansa natin ay nasa malayong silangan o dulo ng silangan. Mga kapatid, dumating ang panahon na lumabas ang Kristong Ama na hindi namalayan ng ating mamamayan o ng tao sa sanlibutan. Dahil nga, hindi pwede siyang magpakilala. Kasi lalabagin niya yung kanyang sinabi noon na darating siya na gaya ng isang magnanakaw. Sinasabi ng ating pambansang bayani, si Dr. Rizal, na the Mindanao is the land of promise. So sa madaling salita, ang Kristo ay babalik sa Mindanao. At doon din magbubuhis ng kanyang buhay para sa mga pinili ng Diyos. So ibig sabihin, ang Kristong Ama at ang Kristong Anak, naganap ang kanilang mga tungkulin. Sino ang Kristong Ama? At ano ang kanyang gawain? Baybayin muna natin yung mga nakaraan sa panahon ni Jesucristo nang siya ay
nag-mission na. Ano ang kanyang mga ginawa? Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay. Nang mabantog na siya sa kanyang panggagamot at pagbuhay ng mga patay, kinainggitan siya ng mga Parisiyo, mga Sadusiyo, o ano pa mang mga mananampalataya noong unang panahon, dahil sila ay nahigitan, kaya nainggit sila. Ano ang ginawa? Ipinadakip ang Kristo noon at ibinitin sa krus at pinatay sa pamamagitan ng tabak. Ganon din sa panahon ng kanyang pagbabalik, kailangan siyang mamatay din sa tabak. Nangyari sa panahon ni Jesucristo nang siya ay magbuhis ng buhay, dumating din yung Espiritu Santo. Ipinangaral sa mga apostol ang magandang balita para sa paghahari ng Diyos. Isinulat ng mga apostol ang mga ganap sa huling panahon na ngayon na nga ay nagaganap. Na ang ibig sabihin, kailangan may isang grupo, isang bayan ng Diyos na siyang gaganap sa lahat ng nakatala sa banal na kasulatan o mga propesiya. Sa kanila magaganap ang mga propesiya na nakatala sa banal na kasulatan. Sa panahon ng pagbabalik ng Kristo dito sa sanlibutan, na sinasabi ng banal na kasulatan na mayroon na utusan siya sa silangan. Mayroon na bantog noon na isang grupo o isang taong manggagamot, nagpapagaling ng mga karamdaman at bumuhay rin ng patay. Ito'y sa isang organisasyon noon na pinangalanan ng PBME, na walang iba ang kanilang founder, si Master Rubin Idira Iclio Sr. Ang kanyang ginawa noong panahon na siya ay nagmimisyon, nanggamot siya, inutusan niya ang kanyang mga misyonarya upang tumulong sa mga may sakit. Gumaling ang sinumang may sakit sa panahon na yun at bumuhay rin siya ng patay. Kung ano ang ginawa noon ni Jesucristo sa panahon niya, ganun din ang gagawin niya sa kanyang pagbabalik. Dangan lang kailangan siyang umalis para naman mabigyan ng katuparan yung Kristong anak. Mayroon siyang mga habilin noon na kanyang sinabi, "The missioner of today will be the master of tomorrow, but one only supreme master." Nang ibig sabihin, yung magiging master kailangan maging misyonaryo sa panahon niya. Hindi pwedeng yung susunod na master ay hindi naging misyonaryo sa panahon niya. So naganap, umalis siya at ipinakilala niya ang Diyos Ama. Ipinakilala niya kung ano ang pagiging matuwid. Ipinakilala niya kung paano ang pagsunod ng batas ng Diyos at ang batas ng lupa o ng gobyerno. Humayo siya at iniwan niya ang katawan panlupa. At ang kanyang espiritu ang gumamit ng kanyang katawan
na walang iba kundi ang bugtong na anak na Espiritu ng Diyos ay lumipat na naman ng ibang katawan. Nakatala sa banal na kasulatan, Juan 14. 1. Ano ang sinasabi? Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay mga magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan na sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. At inilalabas sa kulungan sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang tinig ng Panginoon. So sa makatuwid, kailangan dumaan ang pastol sa pintuan. Sino yung pintuan? Yung Kristong Ama ang pintuan. O na walang iba kundi si Master Rubin Ibira Icleosinio. Siya ang pintuan na doon dadaan ang susunod na pastol na walang iba kundi ang Kristong Anak. Sabi pa nga dito sa 6, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Sa makatuwid, hindi na ng pastulan ng PBMI, kundi iba ng pastulan. Dahil ang PBMI ay kulungan ng mga tupa. Dahil aalis man yung pastol, lilipat na naman ng ibang kulungan. So yung pastol doon, kailangan dumaan sa kanya. Sino yun? Isa rin misyonaryo na sinasabi na niya na the missioner of today ay magiging master sa susunod. Kaya naganap, isa na namang katauhan ang dumating sa bansang Pilipinas na gaya ng isang magnanakaw. Walang nakakalam kung hindi yung mga naging saksi. Hindi naman pwede walang saksi. Sino ang magpapahayag na dumating na yung Kristong Ama, Kristong Anak, at Kristong Espiritu Santo? Ano ang gawain ng Espiritong Anak? Magtuturo siya ng mga bagay na pang kaligtasan. Ibubuhis niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Para sa mga pinili ng Diyos. At bago siya umalis, kailangan niyang kumplituhin yung pangangailangan ng susunod sa Kanya. Sa Kanya nagmula ang pinakahintay ng sanlibutan, yung susi ni David. Nakailangan lumabas yung susi ni David para matupad ang lahat ng kalooban ng Diyos, para mabuksan ang puot ng Diyos, at para naman mabuksan ang karunungan na kailangan ng isang taong maliligtas. Naganap yung bugtong na anak sa panahon
ng isang grupong may pangalan na Gintong Araw. Gintong Araw sa siyudad ng Hingoog, Misamis Oriental. Sa katauhan ni Francisco Bagis, Rosalyn Bagis Sr. Sa kanya naganap ang pagiging Kristong anak. Iniligtas niya ang mga pinili ng Diyos. At siya ang nag-produce nung susi ni David na kailangan sa susunod na magiging Kristong Espiritu Santo. Nagturo siya ng panggagamot din, pangdepensa. Kung ano ang ginawa ng ama, ganun din ang ginawa ng anak. I-develop niya ang bundok na napakalayo sa siyudad, ang bundok ng Siuan, na tinawag noon na No Man's Land. Kinakatakutan ng mga tao. Walang umaakyat dahil No Man's Land nga. Pero nang dumating siya, halos maging isang lungsod dahil siya ang nag-develop, siya ang nagpaganda. Hanggang matapos ang kanyang misyon, hindi man pwede siyang manatiling buhay dahil kailangan lumitaw naman yung Espiritu Santo o yung Kristong Espiritu Santo. Yun yung panukala ng Diyos. Na yung Espiritu Santo na yun, yung anak ang mag-uutos para sabihin ang lahat ng buong katotohanan. Ano ba ang sabi ng Biblia o banal na kasulatan? Sa 16:13, pagdating ng Espiritu Santo ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Na ang ibig sabihin ng ipapahayag ng Espiritu Santo ay nagmula sa Kristong anak. Kung ano ang mga sinabi niya kailangan ipahayag muli para siya ay maparangalan, para din maparangalan ng Ama ang anak sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ngayon na ang panahon, kilalanin niyo sila o kinalanin niyo yung huling sugo na inutusan ng Kristong anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil siya ang magsasabi ng lahat ng buong katotohanan. Siya ang magsasabi kung ano ang kasalanan ng mga tao. Siya ang magsasabi kung paano magiging matuwid ang tao. At siya rin ang magsasabi kung paano maghatol ang Diyos. Kung hindi natin siya matagpuan, wala tayong matatamong kaligtasan. Kailangan ang tao maging matuwid, malinis ang kanyang pagkatao, maging banal siya para pagdating ng bugtong na anak dito sa lupa ay mayroon madatnan siyang matuwid at banal. So mga kapatid, dahil medyo mahaba naman, sana'y naunawaan natin at naintindihan yung
ating mensahe sa umagang ito at tumagos sa ating mga puso't isipan ang mga salitang nagmumula sa Panginoon. Good morning.